Papaya Fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Issue, lilinawin, hihimayin at tatalakayin kasama ang mga taong nasa likod ng usapin. Serbisyo. Buong pusong ihahatid na may malasakit. Issue at serbisyo. Pinagsama sa iisang programa. Issue at serbisyo. Kasama si Attorney Barry Gutierrez. Tuwing Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi. Mag-uumpisa ang pagtalakay at paglilingkod. Issue at serbisyo. Kasama si Attorney Barry Gutierrez sa DCXL News. Live sa radio at online. Back to Christ Healing Crusade of Father Lahi. Kasama si Elder Ver at Brother Ruel. Ito po ang inakay ng sisiw ng Haring Agila, si Brother Ruel. Back to Christ Healing Crusade of Father Lahi. Back to Christ Healing Crusade of Father Lahi. Ngayon mapapakinggan sa bago nitong oras, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, sa DCXL News, live sa radio at online. Magandang araw! Sa mga nag-aabang ng trabaho, narito na ang job openings sa DCXL News. Sa Metro Manila, ang Anytime Cleaners ay nangangailangan ng mga sumusunod: merchandiser, picker, dispatcher, audit checker, receiver, cashier, plumber, sales coordinator, custodian, truck driver, food and beverage supervisor, food and safety officer, spa supervisor, guest service supervisor, engineering supervisor or building supervisor, sales account executive, sales manager, visual merchandiser, storehead, sales associate, office staff, accounting associate, HR associate, marketing associate at promodizer. Ang North Park Noodle House Incorporated naman ay nangangailangan ng management trainees 30, cashier 50, dining staff 50, kitchen staff 50, audit assistant 5, marketing assistant 2, maintenance staff 5. Ang Consult Asia Business Solutions and Advisory Services ay nangangailangan ng mga sumusunod: internal audit assistant, dagang mga trabaho, tutok lang sa DCXL News. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Alas 7 ng umaga. Live pong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita,
Mayong buntag, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Radyoman na Aljo Bendio. Biyernes ngayon na 2 sa buwan ng Pebrero taong 2024. At Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo ng mga mainit na balita. Mga nasawi sa Mindanao dahil sa baha at landslide na epekto ng trough ng low pressure area umakyat pa sa 5. 2 biktima ng landslide sa Caraga, hindi pa rin natatagpuan. Pagbaha ng imported na inahing manok sa bansa nagdulot ng oversupply ng itlog. Grupo ng magmamanok umapela na i-regulate ang pag-aangkat nito. Ilang bangus na sinuri sa Butuan City at bayan ng nasipit sa probinsya ng Agusan del Norte nakita ng microplastics. Mga mahuhuli nag-aalok ng pera kapalit ng pirma sa People's Initiative, pinaaresto ni Marikina Mayor Marcy Chodoro. Isang bayan naman sa Antique, binawi na ang mga signature form para sa People's Initiative. VP Sara Duterte tinanggi na siya ang utak ng Oplan Tokhang sa Davao City noon, tinawag na bagong script ang aligasyon sa kanya. Mga nasawi sa pagsabog ng paggawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna, umakyat pa sa 3. At sa balitang showbiz, Angelo De Leon may patama kay Claudine Barreto matapos ang pagtataray sa kanya sa isang event. RMN Network News. Detalye po ng ating mga balita. 3 ang napaulat na nasawi sa landslide sa Barangay Poblasyon, Maragusan, Davao de Oro. Dahil pa rin yan sa walang humpay na pag-ulad na dala ng LPA, Low Pressure Area. IK Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang sa ngayon ay kinukumpirma pa ang mga casualty. 2 napaulat na nawawala naman dahil sa landslide sa Caraga ang hindi pa rin natatagpuan. Malaki pa daw yung river sa Malamyawan River, so yung search and rescue retrieval teams ng Army at ng Caraga Disaster Team hindi pa maka-cross. So may dala nga daw sila mga K9 para hanapin yung presumably ngayon missing pa talaga. Reported na nasawi 3, Maragusan, pero hindi pa na-confirm. 2 naman ang napaulat na nasawi dahil sa baha sa New Bataan ayon sa Davao de Oro Provincial Government. Kabi-kabila rin ang landslide sa mga bayan ng Moncayo, Mawab at Mako sa Davao de Oro at sa Governor Generoso at Caraga sa Davao Oriental. Sa kasalukuyan, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa lungsod ng Davao at umabot na rin sa critical level ang Davao River. 3 namatay sa landslide sa Davao de Oro na kilala na. Kasama natin sa Balita Radyoman Kirby Manzon ng RMN Davao. Na-retrieve na ng mga rescuer ng Maragusan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang 3 biktima ng pagguho ng lupa sa Purok Buungon, Sitio Saranga, Barangay Poblasyon sa Maragusan sa Davao de Oro. Kinumpirma mismo ng Local Government Unit o LGU ng Maragusan at ng pamilya ang mga biktimang sina Ananias Andoy, 56 years old, Virginia Buhian, 59 years old at Jerlyn Lada, 12 years old na nakatakdasan ng gagraduate sa elementarya. Ang mga biktima ay natabunan ng gumuhong lupa dahil sa walang tigil na ulan, epekto ng Trough of Low Pressure Area o LPA. Sa report ng MDRRMO Maragusan, maliban sa 3 natagpuang casualties, may isa pang individual na patuloy ngayong pinaghahanap ng otoridad. Sa post ng anak ng isa sa mga biktima na si Anna Andoy, hindi niya inakala na ganun ang kahihinatnan ng kanyang ama, lalo na bago pa lang itong nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Samantala, panawagan naman ng LGU Maragusan sa kanilang mga residente, lalo na ang mga nakatira sa gilid ng mga ilog na daling mag-evacuate, lalo na kung matagal ang pagtilan ng ulan. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Kirby Manzon. Samantala, price freeze sa LPG at kerosene ipinatutupad sa ilang lugar sa Davao Region hanggang ika-6 ng Pebrero. Report mula kay Radyoman Chill Emprido. Chill. RMN Live Reports. Patuloy na umiiral sa ilang lugar sa Davao Region ang price freeze para sa liquefied petroleum gas maging ang kerosina. Sa abiso ng Department of Energy, ang mga lugar na sakop ng price freeze ay nasa ilalim pa rin ng state of calamity dahil sa patuloy na sama ng panahon o extension ng low pressure area. Narito ang mga lugar kung saan epektibo pa rin ang price freeze hanggang Pebrero 1. Ang munisipalidad ng Katiel sa probinsya ng Davao Oriental simula noong January 23 hanggang February 6,
munisipalidad ng Lupon sa probinsya ng Davao Oriental simula January 23 hanggang February 6. Buong probinsya ng Davao del Norte mula January 22 hanggang February 5, munisipalidad ng Kapolong o probinsya ng Davao del Norte na nagsimula noong January 19 hanggang ngayong araw February 2, at munisipalidad ng Broglio Duali, probinsya ng Davao del Norte na nagsimula noong January 19 hanggang ngayong araw February 2. Ang price freeze ng mga LPG ay para sa 11 kg cylinders at pababa, ganun din ang kerosina. Samantala, iginiit din ng Department of Energy na sa panahon ng price freeze ay maaaring magpatupad ng price rollback habang ipinagbabawal naman ang price increase sa loob ng 15-day period o sa araw na nanatili itong epektibo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, Tatak RMN. Maraming salamat, Chil Emprido. 20% ng mga palayan sa buong bansa posibleng makaranas ng pangmatagalang epekto ng El Nino dahil sa kakulangan ng tubig sa mga irigasyon. Alamin natin ang detalye mula Malacanang, Radyoman Chanel Salazar. Mahigpit na tinututukan ng National Irrigation Administration ang mga palayan sa Central Luzon dahil sa pangmatagalang epekto ng El Nino ngayong taon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NIA Administrator Eduardo Guillen na posibleng maapektuhan ang nasa 20% na palayan sa buong bansa, partikular na sa Central Luzon dahil sa kakulangan ng tubig para sa irigasyon. Tinatayang nasa 50,000 na hektarya ng palay sa Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Tarlac ang maapektuhan ng kakulangan ng irigasyon mula sa Pantabangan Dam, habang 30,000 na hektarya naman ang maapektuhan sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Dahil dito, pinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatanim ng rice variety na malaki ang magiging ani sa mga lugar na may sapat na irigasyon. Dagdag pa ni Guillen na gagawin rin ng NIA ang alternate wetting at drying technology kung saan hindi ito nangangailangan ng mas maraming tubig para sa irigasyon at tataas pa ng 20% hanggang 30% ang ani. Samantala, ang mga magsasaka na hindi masusuplayan ng sapat na irigasyon ay makakatanggap naman ng tulong mula sa Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng mga programang Cash for Work ng mga ahensya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Chanel Salazar. Pagbaha ng imported na inahing manok, pinare-regulate na ng United Broiler Races Association sa pamalaan. Ayon kay UBRA Chairperson Gregorio San Diego, nalulugi ang mga broiler dahil sa mababang farm gate price ng itlog, bunsod naman ng oversupply. Marami kasing paitloging manok ang inaangkat mula sa ibang bansa kaya bumabaha ang supply nito sa merkado. I-regulate dapat. Yung halimbawa, kontrolin nila yung pagpasok ng mga yung parent stock, yung nangingitlog para gumawa ng inahin. Kasi ang nangyayari dyan, pagka marami yan, ang nawawala yung mga maliliit na producer kasi hindi matagalan yung lugi. Kung matatanda mo, Ramsey, yung mga nakara-interview, sabi ko, habang kumikita, ipunin nyo, yan ang payo namin. At pagpasok ng susunod na taon, baka sakali malugi. Ito na nga yun. Ang tagal na naman alam ng gobyerno, sinasabi namin kung ano yung problema, lahat na ng administrasyon halos yan Si UBRA Chairperson Gregorio San Diego sa panayam ng RMN Manila, batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 6 pesos and 80 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada piraso ng medium egg. Supply ng bangus sa Dagupan City sapat sa ngayon. Kasama natin sa balita, Radyoman Bad Sagtalaw ng IFM Dagupan. Iniyak ngayon ng Dagupan City Agriculture's Office na sapat ang supply ng bangus na pamosong produkto dito sa lungsod sa kabila na nasang malamig na panahon. Sa ginpanayam ng IFM Dagupan kay Dagupan City Agriculture's Office Officer John Patrick Dison, bagamat nasa ng malamig na panahon, hindi naman naapektuhan na niya mapalaisdaan sa lungsod kung saan wala pang natatanggap ang kanilang tanggapan na may mga namamatay na isdang bangus dahil sa lamig mula sa bangus growers dito sa lungsod. Samantala, nananatili din namang matatagang presyo ng bangus kung saan nasa 130 hanggang 150 pesos ang medium na bangus at nasa 170 hanggang 190 pesos ang big size sa mga bangus ayon mismo sa matendero dito sa Dagupan City. Anil pa sa mga pagsaysay fish market dahil sa dami ng supply ng bangus at kahit na mababang benta nito ay nahihirapan pa din sila na pagbenta dahil kukunti lamang ang mga bumibili ngayon. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bads Agtalaw, Tatak RMN. Maraming salamat, Bads Agtalaw.
Alas 7:11 ng umaga. Nakitaan po ng microplastics ang ilang bangus na sinuri sa Butuan City at bayan ng Nasipid sa probinsya ng Agusan del Norte. Ito'y patay sa pag-aaral ng MSU, Mindanao State University Iligan Institute of Technology, kung saan 20 mula sa 30 samples ng bangus ay naglalaman ng 5 hanggang 10 pirasong microplastics. Ay kay Dr. Hernando Bacosa, MSU IIT Professor ng Environmental Science, mataas ang populasyon sa Butuan City kaya maraming basura ang itinatapon na nagresulta ng kontaminasyon sa tubig. Kabilang sa mga plastic na nakita sa samples sa mga nagbula sa styro, nylon at plastic bags na karaniwang ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw. Ang microplastics ay particles na mas maliit sa 5 micrometers o hindi na nakikita ng mata at madaling pumasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng paglanghap o pagkain. Sa kabila nito, kailangan pa ng mas masusing pag-aaral sa epekto ng microplastics sa katawan ng tao at kung anong panganib ang dulot nito. Itinanggi ng DSWD na ginagamit ang kanilang mga programa para sa pampolitikal na interes. Kasunod dito ng pagkakaroon ng serbisyo caravan sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally noong linggo. Ayon kay DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, nagkataon lamang na nandoon ang payout at hindi ibig sabihin ay ginagamit na ito sa ibang mga bagay. Hindi rin anya ito ginamit para humakot ng mga taong dumalo sa pagtitipon. Nasa 1,000 hanggang 10,000 piso ang ibinibigay ng DSWD sa ilalim ng nasabing Financial Assistance Program. Nilinaw din ng tagapagsalita ng DSWD na hindi ginagamit ang programa sa pagsusulong ng People's Initiative na layong amyendahan ang saligang batas. Samantala, ipinaaresto ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro ang mga mahuhuling nagalok ng pera kapalit ng pagpirma sa sinusulog na People's Initiative. Ito ang kautusan ng alkalde ng Marikina sa Marikina PNP kasunod ng pagdidiin na hindi na bibili ang dignidad ng kanyang mga constituent. Babalapan ni Teodoro, labag sa batas ang pagbili ng boto kaya sino man ang mahuhuli ay maaaring makasuhan. Una nang naiulat ang pagsasagawa ng signature drive sa 16 na barangay sa lungsod ng hindi mga taga Marikina ngunit hindi pa ito nakukumpirma ng alkalde. Binawi na ng isang bayan sa Antique ang isinumiti nilang mga pirma mula sa local COMELEC office. Kasunod dito ng panawagan ng COMELEC sa proponents ng People's Initiative na kunin muna ang mga signature forms matapos na suspindihin ang lahat ng aktibidad nito na may kinalaman sa People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, Miyerkules nang kunin ng mga proponent ng People's Initiative sa munisipalidad ng Hamtik ang kanilang signature forms. Pinaalalahanan naman ng poll body ang mga nagwi-withdraw ng signature sheets na ibalik ang inisyu nilang certification. Hanggang noong Lunes, umabot sa 1,129 na mga lungsod at munisipyo ang nakapagsumiti na ng kanilang signature forms. Samantala, mariing itinanggi naman ni VP Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, ang mga alegasyon na nag-uugnay sa kanya sa Oplan Tokang. Ito matapos siyang idawit ng dating pulis at self-confessed na miyembro noon ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas na si Duterte ang mismong utak ng Oplan Tokang sa lungsod dong siya ay nagsilbi pang alkalde. Tinawag naman ito ni VP Sara bilang bagong script at ipinunto nito na ngayon lamang siya nadadawit o nadawit sa mga kaso ng patayan sa Davao City nang mahalal siya bilang pangalawang pangulo. Naniniwala ang pangalawang pangulo na sinadya ito para idawit siya at maging akusado sa International Criminal Court na siyang nag-iimbestiga rin ngayon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli ring iginit ng pangalawang pangulo na walang anumang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Bago ang script na ito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC.
Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Kasunod dyan, iginit naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na dapat imbestigahan ang mga akusasyon kay VP Sara. Sa ngayon ay nakikipag-usap na raw siya sa iba pang miyembro ng Makabayan Bloc para sa posibleng paghahain ng resolusyon na layong imbestigahan ang kaugnayan ni VP Sara sa Oplan Tokang. Noon na nang itinanggi ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo ang mga aligasyon sa pagkakadawit nila sa issue. Sa kaugnay na balita, alamin natin ang pahayag ni Senador Bongo. Kaugnay nga po doon sa pagkakadawit sa kanyang pangalan hinggil sa Oplan Tokhang. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak. Puro kasinungalingan at mga gawang storya. Ito ang naging reaksyon ni Senator Christopher Bongo tungkol sa ibinunyag ni dating Davao Senior Police Officer Arturo Las Cañas na ang senador ang tagakuha ng listahan ng mga target ng Davao Death Squad o DDS. Sinabi ni Go na walang ganitong iligal na utos si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa noong alkalde ito ng Davao City. Wala rin anya siyang listahan na kinuha o nakita man lamang at hindi siya susunod sa anumang iligal na utos kanino man. Gate ni Go, ito ay isang rehash na issue lamang na paulit-ulit na binabalita at wala namang ebidensya. Dagdag pa ng senador, dapat noon pa siya nakasuhan kung tunay man na may pagkakasala siya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Conde Batak. Pagsusulong ng kalayaan sa pamamahayag at impormasyon tiniyak ng mga mambabatas kay UN Special Rapporteur Irene Khan. Report mula kay Radyoman Grace Mariano. Grace. Tiniyak ng House of Representatives kay United Nations Special Rapporteur Irene Khan ang hindi matatawarang paninindigan para sa transparency, pananagutan, pagiging inklusibo at ang pagtataguyod ng mas magandang Pilipinas. Mensahe ito ng mga mambabatas na humarap kay Khan sa pangunguna ni Zamboanga del Norte Representative Glona Labad-Labad na siyang chairperson ng Committee on Interparliamentary Relations and Diplomacy. Ayon kay Labad-Labad, isang makasaysayang pag-uusap ang naganap na kumakatawan sa magkatuwang na paninindigan ng kapulungan at UN para sa karapatang pantao, pagkakapantay-pantay at bukas na talakayan. Sa naturang pulong ay tinalakay naman ni Committee on Justice Chairperson Negros Occidental Representative Juliet Marie Ferrer ang mga panukala na may kaugnayan sa kalayaan sa opinyon at pamamahayag. Tiniyak din ni Ferrer na gumagawa ng hakbang ang kapulungan upang magarantiyahan ang kalayaan sa pamamahayag, impormasyon at ng press alinsunod sa konstitusyon ng Pilipinas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, Arimen. Maraming salamat, Grace Mariano. Kaso ng human rights violations sa Negros Occidental bumaba. Alamin natin ang detalye mula kay Radyoman Albert Hiner ng Arimen, Bacolod. Mas mababa ang kaso ng alleged human rights violations sa lalawigan ng Negros Occidental nakaraang taon 2023 para noong 2022. Ayon kay Commission on Human Rights Negros Occidental Head Vincent Para, mula sa 81 cases noong 2022, nakapagtala lamang sila ng 71 cases noong 2023. May pagbaba din sa kaso ng violation of right to life o kaso ng pagpatay mula sa 64 cases, bumaba ito sa 45 cases. Agaw pansin naman ang pag-akyat sa kaso ng mga namatay dahil sa engkwentro ng militar at mga rebelde. Batay sa talaan ng CHR Negros Occidental, mula sa 3 namatay noong 2022, tumaas ito sa 12. Hindi naman tinukoy ni Para kung anong grupo ang may pinakamaraming alleged na human rights violation. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Atak, Remen. Maraming salamat, Radyoman Albert Hiner. Samantala, nakakaranas umano ng pangaras sa mga lotto agents mula sa mga mananaya. Hindi kasunod po na mga isyong kinakarap na Philippine Charity Sweepstakes Office gaya ng dinoktor o edited na litrato at ang pagsasara nasa 2,000 lotto outlets para mabigyan ng daan sa e-lotto operation. Sa pagpapatuloy na pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement kaugnay sa integridad ng PCSO, sinabi ng isang may-ari ng lotto outlet na dahil sa mga issue ay nagdududa ang ilang mananaya kung totoo talaga
na may nananalo sa loto. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal. At kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO. Sa ngayon, hawak na ng Bureau of Internal Revenue ang summary report tungkol sa kabuang mga buwis na binayad ng mga nanalo sa loto mula noong Hulyo hanggang Setyembre noong nakarang taon. Samantala, inaabot na rin ni PCSO Chief of Staff Attorney Liza Grace Pagano sa komite ang envelope na naglalaman ng mga pangalan ng lotto winners at kahit ng mga larong napanalunan nila. Matapos ito agad ipinagutos ni Senador Raffy Tulfo sa BIR na alamin kung tugmang o nagtutugma ang mga impormasyong kanilang nakuha. So, doon muna siguro sa July, August, and September. Meron po kayong kopya noon. Yes, we have the date. Actually, Mr. Chair, it's called the Alpha List. Okay. As mentioned by the BIR. So we have all of that here, Mr. Chair. We are submitting that also in compliance with the subpoena. So, BIR, yung Alpha List ng PCSO, in reference to the month of July, August, September ng winners at dun sa mga nabanggit ko mga games, yun ang pagbabanggain natin. Kalimutan mo na yung mga 10,000, 15,000, 20,000 winners. Doon na po sa mga jackpot para mas mapabilis pa rin tayo. Okay ba sa iyo yun? And I need those records. Kung hindi ka pa ready ngayon, sa susunod na hearing so next week, I need that. Tinig po yan ni Senador Raffy Tulfo. Umakyat sa 3 individual ang namatay sa sumabog na paggawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Binawian ng buhay ang isang lalaking biktimang nasa ospital matapos na malagay sa kritikal na kondisyon. Aabot naman sa 5 ang sugatan, kabilang ang isang bata na kritikal din ang lagay. Sabi ni Cabuyao City Mayor Dennis Hain, nangyari ang sunog matapos na sumabog ang isang maliit na paggawaan ng paputok na Diamond Fireworks sa Barangay Bigaa. Bagamat mayroon namang tamang permit ang nasabing pabrika, hindi ito ang unang pagkakataon na nasunog ang paggawaan ng paputok. Sinabi naman ng lokal na pamahalaan na magbibigay sila ng tulong pinansyal at sasagutin din ng Cabuyao LGU ang gasto sa pagpapagamot. Alas 7:24 na ng umaga, modern jeepney sinunog ng 4 na kalalakihan sa Catanawan, Quezon. Report mula kay Radyoman Edgardo Maceda, RMN Quezon. Sa modern jeepney o minibus ang sinunog ng 4 na kalalakihang nakabonet at kargado ng short firearms sa barangay Dahican, Catanawan, Quezon. Ang nasabing minibus ay pagmamayari ng Gumaca Transport Service Cooperative na minamaneho ni Carl Bayer Villanueva, 36 anyos ng barangay Binangbang, Gumaca, Quezon. Habang binabaybay umano ang National Road patungong poblasyon ng nasabing bayan nang patigilan ng mga sakay nito, ang sasakyan sa pagkakala ay pasahero ang 4 na kalalakihan. Kagad na sumakay ang mga ito at nagsabi sa driver at 3 pasahero na hindi ito hold up, pinababa at pinatalikod ang mga sakay nito at sinimulang sunugin ang sasakyan gamit ang gasera. Sa naging panayam naman natin kay GTSC General Manager Noel Capisonda na ilang ulit na umano na nakakatanggap ang kanilang chairman ng Pagabanta noong pang 2021, kaya pinablatan na nila ito sa 85th Infantry Battalion at sa Catanawan PNP. Naniniwala naman ang pamunuan ng cooperative na kagagawan ito ng mga kolorom na namamasada ng walang prangkisa dahil lagi na lamang umano pinag-iinitan ng mga ito ang kanilang mga unit. Pero naalarma ang mga autoridad sa pangyayari ito, kaya mas lalong pinaigting ang pagmamatsyag at pagsasagawa ng dragnet operations sa nasabing bayan. At ngayong araw ay umaasa ang pamunuan ng Gumaca Transport Cooperative na makakamit nila ang katarungan kung sakaling may magiging positibong resulta ang Catanawan PNP kung sino ang mga salarin. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyoman Edgardo Maceda, Tatak RMN. Maraming salamat Edgardo Maceda. Sa Alabel, Sarangani, meron daw po isang paaralan na yung mga table ng mga estudyante ay individualized.
at pinupuri ngayon ng mga netizen. Alamin nga natin kung ano yan mula kay Radyoman Brian Oñate ng RMN Gensan. Pinuri ng mga netizens at mga opisyal ng lungsod ng Alabel, Sarangani Province ang individualized table ng Alabel Central Integrated School SPED Center dahil sa kakaibang proyekto ng gawa at inobasyon ng DepEd Sarangani at katuwang ang LGU Alabel Smart Ed Initiative. Ayon kay Alabel Mayor Vic Paul Salarda na nasa siyam na mga pilot school ang bibigyan ng individualized na mesa na mga gamit ng mga estudyante. Dahil sa mga mesa, makakapag-aral na ng gusto ang mga bata dahil may kanya-kanya na silang mesa at mas komportable ito. Nasa 100 na mga individualized table ang nahatid na sa nasabing mga paaralan. Kasama mo sa Dex MD RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN. Maraming salamat, Brian Oñate. Ay, si Angelo De Leon may patama kay Claudine Barreto matapos ang pagtataray sa kanya sa isang event? Totoo ba yan, Diyosa yan? Ano na naman yan? Eto na nga. Napanood nyo ba yan? Yung viral video ni Angelo. Ay ni Claudine Barreto. Eto nga. Usap-usapan naman ngayon sa social media ang ilang quote cards na post ng aktres at Pasig City Councilor na si Angelo De Leon sa kanyang social media account. Komento kasi ng mga netizen, ito na yung resback at sagot ni Angelo matapos mag-viral ang umanong pagmamaldit ang ginawa ng kapwa aktres at kaibigan ni si Claudine Barreto nang dumalo sa wedding anniversary celebration ng mag-asawang Gladys Reyes at Christopher Rojas. Diretsahan sinabi kasi ni Claudine na hindi niya gustong makasama si Angelo sa isang reunion project nilang tatlo ni Gladys at Judy Ann Santos habang nakasimangot at halatang imbiyer na. Paliwanag ni Claudine hindi sila okay ni Angelo matapos magbigay komento si Angelo sa isang interview noong kasagsagan ng kontrobersya ng pag-aaway ng Barreto sisters. Nag-post si Angelo sa kanyang Instagram account ng quote cards na ang pagpapatawad ay isang biyayang ibinigay ng Panginoon. Sinundan pa ito ng do the new at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Nabatid na dumalo rin si Angelo. Ito pa yung pinakatuwis. Dumalo din kasi si Angelo dun sa anniversary celebration nila Gladys at Christopher. Pero hindi nagtagpo si Angelo pati si Claudia. Eh di sana Warla 2.0. Baka mag-away dun sa event. Baka mag-away silang event. Nagsalita kasi si Claudine nung nawala na si Angelo. Okay. Bira. 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 Thank you. Diyosa yan. Salamat. Ito totoo na to ha. Happy Friday. Thank God it's Friday. Yes. Maraming pong salamat. Happy Friday Kuya Sanders sa Tito Aljo. Thank you Diyosa. At yan, entertainment niyo sa nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan. Tatak RMN. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo at Radyoman Zander Kayabyab mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. May budag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Alas 7:30 ng umaga.